Haircut time na naman today ng dalawang boys dito sa aming bahay. Ang haba na naman ng buhok ni Charlie and Chino. And today ako na lang ulit yung magugupit sa kanila. Diba? Para makatipid ulit kami. Tinawag ko na si Chino kasi siya na daw yung mauna. Kahit siya kasi siguro naiinis dun sa buhok niya. Ang haba na nga nasusurot na yung mata. So every time, same lang naman yung ginagawa kong gupit. And ito lang din naman yung alam kong gupit, diba? Para hindi na magkamali, same na lang yung gupit. And parang ito din naman kasi yung bagay sa kanila. Swertihan din kasi yung mga barbershop dito sa UK. Minsan maganda yung gupit, minsan pangit din. And karamihan talaga hindi pulido. Kahit yung daddy ng twins silang barbershop na din yung natry niya. And parang wala pa rin siyang nahanap na magaling talaga na barber. At isa pa, mahal din talaga dito ang gupit. And syempre, lalabas ka pa. Itong dalawang bata after ng haircut, may pag-aya pa laging kumain sa labas. Kaya nag-start talaga ako na matuto na lang magupit ng buhok. Para diba, anytime din, pwede namin gawin. Ang usapan na lang namin, kapag mag-haircut kami after, is bibilan ko sila ng McDonald's. Diba? Kaya sa ibayad namin sa gupit, ipangkakain na lang namin. Anyway, ito na si Chino and tinitrim ko na lang yung kanyang buhok. Actually, dito ako medyo nahihirapan sa pinakang tuktok. Kasi medyo mahirap siyang i-blend and yung buhok ng twins medyo makapal din. So every time, ito talaga yung inaaral ko. Pero as long as hindi mahaba and hindi masyadong makalatingnan, okay na yan. Hanggang hindi din nagre-reklamong dalawang bata, pwede na yan. Minsan kasi medyo natatagalan ako maggupit. Dahil syempre naman, no, hindi naman ako professional sa paggugupit ng buhok. And finally nga, ito at patapos na yung haircut ni Chino. Mukha namang malinis tingnan kesa dun sa una. Nilinis ko lang yung side and finally nga tapos na. Mukhang happy naman siya dun sa kanyang haircut. And mag-shower na daw siya kasi medyo makate. Next naman, tinawag ko na itong si Charlie. Itong batang to, lately, ayaw niya magpapagupit. Pero pag binibiro ko na magiging long hair na siya, ayan, magagalit. Kaya umupo na nga dito and nag-start na ako maggupit ng kanyang buhok. Si Charlie, mas makapal yung buhok niya kesa kay Chino. Halata naman siguro dito sa video kung gaano kakapal yung hair niya. So, same lang din silang dalawa lagi ng gupit. Same lang din naman kasi yung kanilang head shape. And diba, kapag kambal naman, laging same. Hindi din naman to papayag kapag kinalbo ko siya. After ko magamitan ng razor yung palibot ng hair, kailangan ko namang gupitin yung pinakang tuktok. So, medyo tinrim ko lang yan, tapos pinanipis ko ng konti. Ang bata, tingnan mo, parang nagme-make face pa. Medyo nagre-reklamo na nga, pero nire-remind ko na lang siya na after, magkakaroon sila ng McDonald's. Yan ang favorite ng twins dito sa UK. Kahit yata araw-araw hindi magre-reklamo tong dalawang to. Buti na lang din talaga at malayo kami sa Jollibee. Kung hindi, panigurado, isa din yun sa favorite nila. Sa wakas din, natapos ko na itong haircut ni Charlie. After ko malinis yung side, sabi ko i-check niya muna dun sa mirror. At ayan, approve naman daw sa kanya yung kanyang bagong haircut. Habang nag-shower si Charlie and Chino, nagluto na ako dito ng aking lunch. Umay na kasi ako sa McDonald's, so hindi ako kakain nun. Ang craving ko ngayon is gulay. Kaya naisipan ko dito magluto na lang ng ginataang laing. Madali lang naman pagkaluto ng gata, nilagay ko na din yung dahon ng gabi. Ewan ko, pero ito na yung way na nagustuhan ko ng luto ng laing. May times na mas gusto ko yung tuyo. May times naman na gusto ko yung medyo masabaw. Nag-add nga din pala ako dito ng mga sugpo and syempre itong sili. After few minutes, ready na nga yan at luto na. Ang order ni Charlie and Chino, ito dumating na din. Diba? Sulit naman ang pagkitipid namin sa haircut. Kapag pagupit ka na, ayan, meron ka pang food. Ang laki na naman ang natipid namin sa gupit today. Diba? Mag-open na lang kaya ako dito ng sarili kong barbershop.